Na-locate namin at na-identify po yung bata, no? Pero ika-clarify lang po namin na hindi na po siya minor. At siya po ay isang 18 years old na babae at kasalukuyan po, lehitimo po na siya ay isang estudyante sa isang private school. At napuntahan nga po namin sa bahay nila doon sa Quezon City at talagang yung pagbebenta po ng sampagita, ayun po ang ikinabubuhay ng pamilya. Ika-clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact nga po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. At nagsusumikap lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang eskwela. Dahil po, kade-demolish lang daw po ng bahay nila. At yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Yung kolehiyo po, siya po ay naka-enroll sa BS MedTech. Oo, MedTech. Pero explanation na yung uniform dun sa viral video, nasuot niya is doon pa dun sa previous school niya. Ano po yung paliwanag? Ang paliwanag niya po, bit-bit niya yun kasi pagkagaling sa school, nagmamatch din dun sa ano niya. Ayaw niya na yung current school niya ang suot niya. So dahil pambahay niya yon, hindi naman niya laging yun ang suot. Nagkataon na on that day, yun ang suot niya dahil pambahay niya na nga yun. Kumbaga, ipinapalit niya pagkagaling niya sa eskwela. But there are times din na naka-t-shirt siya. Nagkataon na since pambahay niya na yun, yun ang suot niya that time na nangyari ang insidente. Bang ibig sabihin, itong ginamit niya, nagsiprenta siya na rin na palda ay uniform niya noong high school pa lang siya, tama? Ang sabi niya kasi is similar, yung palda niya is similar doon sa current school niya. So upper lang? Upper lang yung pinalitan niya. Kaya kasi yung tinitirhan niya, tapos dito niya naisipan na magtinda. Bakit daw po kaya? Ang sabi niya, kaya siya dito sa may Mandaluyong area nagtitinda kasi mas mabilis mas mabilis ang kanyang benta. At kung titingnan din po natin, isang sakay lang po siya sa bus from Mandaluyong to QC, tapos pwede na po siyang maglakad papunta doon sa kanilang bahay from EDSA. Pwede na pong lakarin or pwede rin po siya mag-tricycle base sa Kung base sa pagkusinda niyo, anong pinagkakakitaan ng mga Ang pinagkakataan po ng mga magulang is pagbebenta po ng sliced fruits sa kalye, no? Nagkakariton. At yan nga po, yung pagbebenta ng sampagita. At yung nga po, nabanggit ko kanina, nakaka-demolish lang ng bahay nila. So yung pinag-ipunan nila na tuition fee sana nila, kasi 50% na lang naman ang binabayaran nila sa kanyang school eh. Yung pinag-ipunan na pang tuition fee is napunta doon sa pagbili ng rights na bahay, no? I think 4x4 lang yung bahay na binili nila para meron silang matirahan. Ma'am, naikwento ba ni Jenny kung ano ba talaga yung nangyari doon sa video? Kasi nagtitinda ba siya talaga doon sa harap ng mall or nagpapahinga lang ba siya? Ano ba yung, kasi hindi na po puminig doon sa video kung ano yung sinabi sa kanya ng security. Ang way ng pagtitinda niya is pagbaba niya ng bus, kasi di ba sa carousel, bababa ka ng bus, yan, pagbaba niya ng EDSA, nagtitinda na yan siya. And that time talagang, Mega Mall at sa iba pang, within EDSA. At yung panahon na yan, syempre naglakad siya ng mahaba, nagpahinga siya, umupo. Tapos, yun yung nangyari with the security guard. May bata siyang kasama doon sa gilid, kapatid niya ba? Hindi niya raw po alam niya na nagbebenta rin yon pero hindi niya po kasama na taga Quezon City. Sinabi sa kanya yung security guard na papasko siya kasi parang biglang, doon kasi sa video, bigla siya na tumayo tapos saka na biglang hinabulag yung sampat yung peranda niya tapos doon na nga nangyari. Yun po yung iimbisigahan natin and meron na pong lawyer na nag-a-assist sa kanila. So I will not divulge po kung ano yung talaga nangyari doon kasi yung lawyer po nakausap na niya ang magka-clarify po niyan. Ano po